Magandang umaga mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay tutuloy lang natin yung ating serye ng pag-aaral tungkol sa Gospel according to John. Tayo po ay nandito na po sa chapter 5 at ito po yung ating part 1. Ganito po ang ating mababasa. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Kung tatandaan nyo, pabalik-balik lang ating Panginoon Kristo mula sa Galilea na kanyang kinalakihan, pumunta siya sa Judea, at mula sa Judea, bumalik po siya sa Galilea. Napadaan pa po siya sa Samaria, at dito ay muli ay bumalik ang ating Panginoon Kristo sa Jerusalem, sa Judea, upang umattend ng Jewish festival. At dito ay nakarating siya doon po sa bandang parte ng templo na kung saan ay tinatawag na Sheep Gate. Ganito po ang ating mababasa. Now there is in Jerusalem near the Sheep Gate a pool which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. No? Nakukulong siya ng bubong. Ano? Itong Sheep Gate na ito, na meron po doon isang pool na kung saan ay doon po dinadala yung mga may sakit. At ganito po ating mababasa doon sa verse 3. Here, a great number of disabled people used to lie. The blind, the lame, the paralyzed. One who was there has been invalid for 38 years. So 38 na po siyang paralisado, no? At ito pong taong ito ay gustong gumaling, kaya po siya ay dinadala sa dakong ito. Sa verse 6, ganito po ang ating mabasa. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" So, ang tanong natin para sa Kristo, ikaw ba'y gustong gumaling? At ang sagot sa kanya ay ganito sa verse 7, Sir, the invalid replied, I have no one to help me in the pool when the water is still. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. So, ang problema nitong invalid ay hindi siya nakakapunta sa pool kaagad sapagkat nauunahan siya ng iba. Kaya nga, hindi siya gumagaling sa kanyang karamdaman. So, verse 8, ang sabi po ng banal na kasulatan, ay ganito. Then Jesus said to him, Get up, pick up your mat, and walk. At once the man was cured, he picked up his mat and walked. Sabi ng ating Panginoon Kristo, tumindig ka na, ayusin niyo mo na yung iyong higaan at ikaw ay lumakad. At sa isang iglap, ang taong ito ay gumaling at pinick up niya na yung kanyang banig at siya po ay lumakad na. At sa pagkakataong ito, dito na po na simula yung problema ng ating Panginoong Kristo sa mga Hudyo tungkol sa araw ng Sabat. Ang ating Panginoong Kristo po ay hindi kailanman lumabag sa araw ng Sabat, pero ang mga Hudyo, inaakusahan siya na siya ay lumabag sa araw ng Sabat. Sapagkat hindi po magkapareho yung batas na sinusunod ng ating Panginoong Kristo at ng mga Hudyo. Ang ating Panginoong Kristo po ay sumusunod sa batas ni Moses, pero ang mga Hudyo na kanyang inabutan, hindi na po sila sumusunod sa kautusan ng Diyos o sa kautusan ni Moses. At ganito po yung ating mababasa, at ito'y madalas na natin nababasa dito po sa Mark chapter 7 verse 6 to 9, at babasahin ko na po sa NIV. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. He replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written, These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. So, dito ay ina-expose na ng ating Panginoon Kristo, itong mga ito ay hindi naman talaga sila nagtuturo ng commandments of God, kundi human rules ang kanilang itinuturo. At sabi sa verse 8, You have
let go of the commands of God and are holding on human traditions. As sa verse 9 ang sabi, and he continued, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own tradition. So makikita natin dito po sa exposure na ito ng ating Panginoong Kristo tungkol sa mga Hudyo ng kanyang kapanahunan, ang mga Hudyong ito ay hindi na nananangan sa kautusan ng Diyos o sa kautusan ni Moses, kundi ang kanilang dinadalang aral ay may kinalaman sa human traditions. Kaya nga, dito po sa tagpong ito, nung pagalingin ng ating Panginoong Kristo ang taong ito na may karamdaman na for 38 years na gustong gumaling at siya pinagaling, nagkaroon po ng problema ang ating Panginoong Kristo sa bagay na ito. Sapagkat magkaiba po sila ng paniniwala tungkol sa araw ng Sabat. Kaya nga po doon sa verse 9, ang sabi po ay ganito, the day on which this took place was Sabbath. And so the Jewish leader said to the man who had been healed, it is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat. But he replied, the man who made me well said to me, pick up your mat and walk. So they asked him, who is this fellow who told you to pick it up and walk? So makita natin dito, sinita ng mga Jewish leaders itong taong ito na pinagaling ng ating Panginoong Kristo, na sinasabi nila, ito ay paglabag sa araw ng Sabat sapagkat pinagbabawal sa araw ng Sabat na buhatin mo ang iyong higaan. So, ito pong batas nilang ito ay hindi naman ito originally mula kay Moses, kundi ito ay nagbunga lang doon sa kanilang mga tradisyon. Kaya nga, nung sinabi nila ito at tinahanap nila ang ating Panginoong Kristo sapagkat siya ay nagpagaling sa araw ng Sabat, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, double standard kayo at kayo ay mga ipokrito. Ang nangyayari, kapag kayo ang gumagawa, tama. Pag kami ang gumagawa, mali. So, yung standard ninyo ay double. Sa inyo okay lang, sa amin hindi. Kaya nga ang sagot ng ating Panginoong Kristo, doon sa ibang tagpo ng kung saan ay kino-question siya tungkol sa araw ng Sabat. Ang sabi niya po dito sa Luke chapter 13 verse 15, at NIV na po ang aking babasahin, ay ganito. The Lord answered him, you hypocrites, don't each of you on the Sabbath untie your ox or donkey from the stall and lead it out to give it water? O diba? Kayo ay mga ipokrito sapagkat araw ng Sabat yan, nagtatrabaho rin kayo eh. Pinalalabas niyo yung inyong mga donkey, pinalalabas niyo ang inyong mga baka. No? Inaantay ninyo at ito ay ay pinaiinom niyo ng tubig. So kayo ay nagtatrabaho rin sa araw ng Sabat, pero pag kami ang nagtrabaho sa araw ng Sabat, ay inyong sinisita. So, sa tagpong iyon ay sa isang tagpo ng encounter ng ating Panginoong Kristo sa mga Hudyong ito tungkol sa araw ng Sabat, ay binanggit niya rin ang mga bagay nito at kina-question sila ng ating Panginoong Kristo tungkol sa araw ng Sabat. At ganito po ang ating mababasa dito po sa verse 9 ng chapter 6 ng Luke. Ganito po ating mababasa. And then Jesus said to them, I ask you, which is lawful? No, ito ay ano ang nasa batas, no? Ang makatuwiran. Sabi niya, then Jesus said to them, I ask you, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to destroy it. So dito pinakikita ng ating Panginoong Kristo dito sa kanyang tanong, kahit ano ang kanilang isagot, ay pasok pa rin doon sa araw ng Sabat ay merong paggawa. Sabi niya po, ano ba ang mabuti sa araw ng Sabat? Ano ba ang makabatas sa araw ng Sabat? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama?
magligtas ng buhay o pumuksa. So makikita natin dito sa tanong ng ating Panginoon Kristo, anuman ang kanilang isagot tungkol sa araw ng Sabat ay merong paggawa. At sa mga susunod pang mga pag-aaral natin, makikita natin dito po sa tagpong ito ay ipakikita ng ating Panginoon Kristo na patuloy na gumagawa siya at ang kanyang Ama. At mababasa natin dito sa 13, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. So bago natin basahin yung sa 13, ay babasahin muna natin at babalikan po natin yung verse 9, 10, 11, and 12. At ganito po ang ating mababasa. The day on which this took place was Sabbath. And so the Jewish leaders said to the man who had been healed, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.' So they asked him, 'Who is this fellow who told you to pick up and walk?'" At sa verse 13, ganito po ating mabasa. The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. Later, Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you." The man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who had made him well. So makikita natin sa susunod na tagpo ng ating pag-aaral ay may encounter niya na po at makakaharap na po niya itong mga Jewish leaders na to at tatanungin siya tungkol dito po sa kanyang ginawang pagpapagaling sa araw ng Sabat. Sana po sa maikling panahon ng ating pag-aaral ay meron po kayong natutunan at sana ay napansin po ninyo, hindi po lumalabag ang ating Panginoon Kristo sa araw ng Sabat at ito po ay kanyang tinutupad. Ang problema lang po ay may iba na pong aral ang mga Hudyo noong kapanahunan ng ating Panginoon Kristo, kaya po nagkakaroon sila ng problema sa ginagawa ng ating Panginoon Kristo. Sila po ang may problema sa araw ng Sabat at hindi po ang ating Panginoon Kristo. Sana po ay naibigay niyo po ang video ito at sana po ay nag-enjoy kayo at sana po ay kung kayo po ay gustuhan itong video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell at pindutin nyo na rin po yung like at kung gusto nyo po ay i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan at kung meron po kayo komento, comment lang po. Muli, ito po ay sinihan sa Yuhay at tapos puso po ako magpapasalamat sa inyo. At sana po ay panoorin nyo na rin po itong mga video na sa inyo harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo na po yung nasa gitna na below. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.